Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang kaso ng mga stewardess sa magkaibang panig ng mundo. Malayo pa sana ang mararating ng dalawang mga stewardess. Pero ang lahat ay naglaho na parang bula dahil sa isang obsesyon. Ang unang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Paige Bell, 20 years old. Si Paige ay nagmula sa South Africa at siya ay ipinanganak ng July 14, 2004. Ang tatay ni Paige ay si John at ang kanyang nanay naman ay si Michelle. Matagal nang naninirahan ang pamilya ni Paige sa South Africa, subalit sila ay nagdesisyon lumipat sa Durban, isang coastal city na kilala dahil sa magagandang beach na naroroon. Bata pa lamang ang dalaga, mahilig na talaga siya sa mga beach at dagat. Madalas nga na magbanding ang kanyang pamilya sa mga kulay asul na dagat sa paligid ng Durban. Masayahin, energetic at may nakakahawang ngiti. Ganyan ilarawan si Paige ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Nag-aral si Paige sa Hillcrest High School at siya ay consistent honor student. Taong 2022 na nagtapos si Paige ng high school. Matapos mag-aral, gusto ni Paige na magtrabaho sa malaki at mamahaling yate. Mahilig talaga kasi ang dalaga sa dagat. Kaya kahit sa kanyang trabaho, gusto niya ay sa dagat pa din ito gawin. Ngunit alam ni Paige na hindi magiging ganon kadali ang magiging trabaho sa mga yate. Sinubukan naman ng mga magulang ni Paige na bigyan siya ng ibang opsyon na trabaho. Subalit nanindigan talaga si Paige na gusto niyang maging yacht stewardess. Tulad nga ng mga flight attendant, ang mga yacht attendant ang nag-aasikaso sa mga sakay ng yate. Sila ay nagsiserve ng pagkain at inumin sa mga guests. Trabaho din nila na panatilihing malinis at maayos ang buong yate. Taong 2023 nga nang sumailalim si Paige sa iba't ibang training sa loob ng isang taon. Taong 2024 naman nang natapos ni Paige ang kanyang training. Siya nga ay unang nagtrabaho bilang crew member ng super yacht sa Sweet Emotion. Nagtrabaho si Paige bilang stewardess sa nasabing yate hanggang December 2024. Si Paige nga ay itinuring na pamilya ng kanyang mga crew member. Ayon sa kanila, responsable sa trabaho si Paige at sinisigurado niyang komportable ang mga guests sa mamahaling yate. Sobrang saya nga ng dalaga sa kanyang naging trabaho. Dahil bukod sa gustong-gusto niya ang kanyang trabaho, nakakapamasyal pa siya sa mga magagandang lugar sa Bahamas, isang kilalang tourist spot. At January 2025 naman nang nagsimula magtrabaho si Paige sa super yacht na Far From It. Ang Far From It nga ay may haba na 140 feet at sa loob nito mayroong itong 5 mga cabin. Kaya ng yate na maka-accommodate ng 10 guests at 9 crew members. Kumpleto nga ang Far From It na mga pasilidad tulad ng sand deck spa pool, deck, jacuzzi at bar. 7 million pesos nga kada linggo ang renta sa super yacht na Far From It. Napakasaya nga ni Paige ng unang araw niya sa yate. Kasabay nun, sobrang excited din ang dalaga na umuwi sa kanilang lugar sa Durban ng July 14 para i-celebrate ang kanyang 21st birthday. Para sa mga taga South Africa, napaka-makabuluhan ng 21st birthday sa isang dalaga o binata. Malaki din ang paghahandang ginagawa ng pamilya ni Paige para sa kanyang kaarawan. Ngunit hindi nila inakala na si Paige ay hindi na pala nila makakasama sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Dahil 11 araw bago ipagdiwang ni Paige ang kanyang birthday, siya ay natagpuang wala ng buhay sa engine room ng yate. Bago nga ang malagim na krimen, ang yateng sinasakyan ng dalaga ay nasa Harbour Island na kilala bilang billionaire's background. Ilang sikat na personalidad na nga ang nagpunta sa Harbour Island tulad ni na Bill Gates, Mick Jagger, Tom Cruise at mga Kardashians. Kaakit-akit nga ang isla dahil sa mga pink sand beaches na meron dito at ang mga social mansions. Eksklusibo at tahimik ang napakagandang isla na ito. Ngunit ang katahimikan nga ng isla ay nabulabog ng July 3, 2025.
Bandang 1:00 ng madaling araw nang nag-report ang isang Caribbean crew member ng yate sa Royal Bahamas Police Force. At ayon nga sa babae, nawawala ang kanyang katrabaho na si Paige. Hindi umano nila makontak ang dalaga at wala silang idea kung saan ito nagpunta. Ang una nga ginawa ng mga pulis ay halugugin ang malaking yate. Inikot ng mga pulis ang buong deck ng yate. Sunod ay pinasok ng mga otoridad ang lahat ng kwarto sa baba ng yate. At ang paghahanap nga kay Paige ay natapos nang narating ng mga pulis ang engine room ng yate. At sa loob nga ng kwarto na ito, natagpuan nila si Paige na hindi na tumutugon at siya ay sinaksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Bukod doon, ang blouse na suot ni Paige ay sira-sira at nakabukas ang kanyang pantalon pang ibaba. May mga defensive wounds din ang biktima, indikasyon na siya ay nanlaban sa umatake sa kanya. Ipinatawag ang isang doktor para suriin nga si Paige. Subalit sa kasamang palad, ang dalaga nga ay idineklara ng wala ng buhay. Sa kabilang bahagi naman ng engine room, natagpuan ng mga pulis ang isang sugatang lalaki. Ang lalaki ay kinilalang si Brigido Munoz, 39 years old, at isang Mexican national. Si Brigido ay engineer ng nasabing super yacht at siya ay pamilyadong tao. Kapansin-pansin nga sa lalaki ang mga sugat nito sa kamay. At ayon nga sa mga pulis, ang sugat na iyon ay galos na gawa mismo ni Brigido para kunin ang kanyang sariling buhay. Hawak din ng lalaki ang isang patalim sa kanyang kanang kamay. May mga kalmot din si Brigido kaya agad siyang pinaghinalaan ng mga pulis bilang sospek sa pagkamatay ng yacht stewardess na si Paige. Dinala nga si Brigido sa ospital para gamutin ang kanyang mga sugat. At teorya nga ng mga otoridad, pinilit ni Brigido ang kanyang sarili kay Paige, subalit tinanggihan siya ng biktima. Ang ebidensya nga dyan ay ang blouse na nakita na sira-sira at ang nakabukas na pantalon ng biktima. Sa kabilang banda, kinontak naman ng mga otoridad ang pamilya ng dalaga para sabihin ang masamang balita. Halos gumuho nga ang mundo ng mga magulang ni Paige nang nalaman nga na wala na ang pinakamamahal nilang anak. Ang buong akala nga ng mga magulang ng dalaga, ligtas ito sa trabaho kaya hindi nila inakala na sa trabaho pa mismo babawian ng buhay ang kanilang anak. At tanging hilinga ng pamilya ni Paige ay magbayad ang sospek sa pumatay sa kanilang anak. Gusto ng mga magulang ng dalaga na hindi na makalabas pa ng kulungan ang pumatay kay Paige matapos nitong nakawin ang magandang kinabukasan ng dalaga. Matapos nga gumaling ni Brigido, agad siyang inaresto ng mga pulis. Hindi na pumalag pa ang lalaki at sumama siya ng maayos sa mga otoridad. Ang ebidensya ngang hawak ng mga pulis laban kay Brigido ay ang kanyang DNA na nakita sa labi ni Paige. At ang patalim nga na hawak noon ni Brigido nang siya ay nakita ay sinuri ng forensic team. At napatunayan nga na ang patalim na hawak ng lalaki ang ginamit niyang patalim para patayin ang biktima. Pero ang kataka-taka para sa mga pulis ay kung bakit nasa engine room si Paige na hindi naman parte ng kanyang trabaho. At sa espekulasyon nga ng mga otoridad, maaaring nilasing ni Brigido si Paige kaya nakarating ang biktima sa engine room. Isinailalim naman ang lalaki sa mga test at lumalabas nga na siya ay positibong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Bukod doon, mayroon palang criminal record na dati ang lalaki at nakulong na rin noon. Kinausap naman ng mga pulis ang ibang cabin crew tungkol sa nangyaring insidente. At ayon sa kanila, wala silang narinig na sigaw ni Paige mula sa engine room. At sa kanila daw pagkakaalam, may boyfriend na si Paige kaya imposibleng may ugnayan ng biktima at suspect. Tinanong naman ng mga pulis ang ibang yacht stewardess kung umiinom ba sila ng alak ng gabi na nangyari ang krimen. Sumagot naman sila at sinabing hindi sila umiinom ng alak dahil bawal iyon sa kanilang trabaho. Ang suspect na si Brigido ay kinasuhan ng murder at ikinulong. At July 5 naman nang gumawa ang mga katrabaho ni Paige ng isang GoFundMe account. At ang pera nga ay ibibigay bilang suporta sa pamilya ni Paige. Malaki kasi ang ginastos ng pamilya Bell para lamang makapunta sa Bahamas
na mahigit 12,000 kilometers ang layo mula sa kanilang tirahan. Sa GoFundMe account nga sinabi na para alalahanin si Paige, maaari umanong kumain ang mga nagmamahal sa dalaga ng red velvet cake na paborito umano ni Paige. At may mga nagbahagi nga online na kumain sila ng red velvet cake ng July 14 sa araw mismo ng kaarawan ng biktima. Sa Cape Town nga sa South Africa, nagsagawa naman ng prayer vigil ang kanyang pamilya at mga kaibigan. At July 9, 2025 naman ang unang dumalo si Brigido sa korte. Hindi pinayagan ang lalaki na makapagpiyansa at binalik siya sa kulungan matapos nga ang hearing. Marami nga ang nagulat sa nangyaring krimen, lalo na ang yacht industry dahil kahit kailan ay wala pang nangyaring ganong krimen sa kanilang industriya. Naging controversial nga ang nangyaring patayan para sa elite world ng super yachts na nirerentahan ng milyon-milyon na mga mayayaman na tao. Samantala, hindi naman ibinahagi ng mga pulis ang interview nila sa suspect. Hindi na din nila sinabi sa mga balita kung ano ang motibo ng pagpatay ng lalaki. Sa ngayon ay nakakulong pa din si Brigido sa kulungan. At ang kanyang susunod na hearing nga ay sa November 2025. At para sa pagpatay niya nga sa yacht stewardess na si Paige, siya ay maaring hatulan ng habang buhay na pagkakulong na walang posibilidad na parol. Ang pangalawang babae naman na biktima sa ating kwento ay kinilalang si Ainas Muhammad, 21 years old. Si Ainas ay nagmula sa India. Ang kanyang tatay ay si Noor at ang kanyang ina naman ay si Hasina. Si Ainas ay pangatlo sa 4 na magkakapatid. Ang kanyang tatay na si Noor ay nagtatrabaho sa Saudi Arabia. At kahit masakit para kay Noor na malayo sa kanyang asawa at anak, nagsakripisyo ang lalaki para maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang kuya nga ni Ainas ay isang flight attendant sa Indigo Airlines. Bata pa lamang ang dalaga, nakita na siya ng angking talino ng kanyang mga magulang. Pangarap naman ni Ainas na maging katulad ng kanyang kuya. Buo naman ang suporta ng mga magulang ni Ainas sa kanyang pangarap. At matapos nga mag-aral ni Ainas, siya ay naging isang ganap na flight attendant. At ang dalaga nga ay nagtrabaho sa Air India. At dahil sa kanyang trabaho, madalas malayo si Ainas sa kanyang pamilya. Pero tuwing walang pasok ang dalaga, sinisigurado niya na kasama niya ang kanyang pamilya. Naiiwan lamang sa bahay ni Ainas ay ang kanyang ina at 2 kapatid na sina Afnan at Asim na parehong nag-aaral. At November 12, 2023, nang umuwi nga si Ainas sa kanilang bahay para sa selebrasyon ng Diwali o ang tinatawag na Festival of Lights. Masaya ang umpisa ng araw ng pamilya Muhammad at sabay-sabay silang kumain ng agahan. At bandang 9:00 nga ng umaga, nang walang kamalay-malay ang buong pamilya Muhammad na may pumasok na palang ibang tao sa loob ng kanilang tahanan. Ang pumasok nga sa bahay ay isang lalaki na nakasuot ng itim na mask. Nang nakita ng lalaki si Ainas sa isang kwarto, agad niyang inatake ang flight attendant ng kutsilyo. Napasigaw na nga lamang si Ainas sa nangyari. Narinig ni na Afnan at Hasina ang paghingi ng tulong ni Ainas kaya dali-dali nilang pinuntahan ng dalaga. Tutulungan dapat ni na Afnan at Hasina si Ainas ngunit maging sila ay sinaksak ng hindi nakilalang lalaki. Masyado kasing malakas ang lalaki laban sa 3 mga kababaihan. Ang sigaw nga ni na Ainas, Afnan at Hasina ang dahilan bakit pumasok ng bahay si Asim na naglalaro noon sa labas ng kanilang bahay. Maging siya ay ilang beses na sinaksak ng lalaki. Samantala, nakatakas at nakapagtago naman ang lola ni Ainas na si Bani sa banyo. Maya-maya pa lumabas na ng bahay ang lalaki kasabay ng paglabas sa banyo ni Bani. Nakita nga ni Bani ang lalaki na sumaksak sa kanyang buong pamilya. Dali-dali namang tumawag si Bani ng tulong. At pagdating nga ng mga pulis sa bahay ng mga biktima, tumambad sa kanila ang 4 na taong nasa sahig at punong-puno ng dugo. Umabot naman ng ilang minuto bago buksan ni Bani ang pinto ng banyo kung saan siya nagtago. At ayon kay Bani, bumalik ang lalaki para takutin siyang huwag magsasalita. Samantala, isinugod naman sina Ainas, Afnan, Hashim at Asim sa ospital. Subalit ang mag-iina ay idineklarang wala ng buhay.
Sa investigasyon nga ng mga pulis, walang nawawalang gamit sa loob ng bahay, kaya tingin nila hindi pagnanakaw ang motibo ng krimen. Wala naman CCTV sa bahay na malaking tulong sana para matukoy ang sospek. Mabilis naman kumalat sa iba't ibang lugar ng India ang mga dugong krimen. Hanggang sa isang tricycle driver ang lumutang sa police station. At ayon sa driver ng November 12 ng umaga, may isang lalaking nagpatid sa kanya malapit sa bahay ng mga biktima. Matapos daw ang 15 minutes, muling nakita ng driver ang pasahero niyang lalaki na sumakay ng isa pang tricycle at nagpapaba sa isang auto shop. Pinuntahan agad ng mga pulis ang nasabing auto shop para i-check kung mayroon itong CCTV. Ang ibang mga pulis naman ay nagsagawa ng background check sa mga biktima na sina Ainaz, Afnam, Hasin at Asim. At sa cellphone nga ni Ainaz, nabasa ng mga pulis ang mensahe ng isang kahina-hinalang lalaki. At sa investigasyon, ang lalaking nakita ay napag-alaman na simula November 12 ay hindi na pumasok sa kanyang trabaho. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng lalaki pero wala ito doon. Hindi din nila makontak ang cellphone nito kaya imposible siyang matrack ng mga otoridad. Ang lalaking suspect nga ay kinilalang si Praveen Arum Cordroli, 39 years old. Hinanap ng mga pulis si Arun sa bahay ng mga kamag-anak nito at ng November 15, 2023, nang tuluyan siyang naaresto. Inamin naman ng lalaki ang krimen at ikinuwento nga sa mga pulis ang kanyang buong pagkatao. Ayon sa suspect, siya ay naging pulis ng taong 2007. At makalipas nga ang isang taon, naghanap siya ng mas magandang trabaho na mas malaki ang sahod. At dito na nga naging isang flight attendant si Arun sa Air India. Ayon sa mga nakakilala sa lalaki, si Arun ay tahimik na tao. Nakikita din nila na masaya ito at kontento nga sa buhay kasama ang kanyang asawa. Pero ayon sa mga kakilala ng suspect, may pagka-possessive at controlling ang lalaki. Ang asawa daw ni Arun ay hindi niya hinahayaan na lumabas ng bahay nang hindi niya alam. At sa tuwing mag-aaway nga ang mag-asawa, sinasaktan pala ni Arun ang kanyang misis. At sa panglabas nga nakatayuan ni Arun, pinapakita niyang siya ay mabait at malalahanin. Pero ang totoo, kabaliktaran pala ito ng totoong ugali ni Arun. At sa pag-iimbestiga nga ng mga pulis, nalaman nilang si Ainaz at Arun ay magkatrabaho. Napag-alaman din nila na ipinapahiram ni Arun kay Ainaz ang isa niyang kotse para mapadali nga ang pagbiyahe ng babae. At sa loob nga ng 7 buwan na magkatrabaho sina Ainaz at Arun, sila ay naging malapit na magkaibigan. Subalit sa paglipas nga ng panahon, nag-iba ang lahat. Si Arun kasi ay naging possessive kay Ainaz at pakiramdam ng lalaki pagmamay-ari niya ang dalaga. May pagkakataon pa nga na pinagbabawalan pa ni Arun si Ainaz na makipag-usap sa ibang lalaki. Pinalalayo din ni Arun si Ainaz sa mismong crew member nito. Hindi naman nagustuhan ni Ainaz ang trato sa kanya ni Arun kaya sinubukan niyang iwasan ng lalaki. Sinabi din ni Ainaz kay Arun na hindi siya dapat diktahan ng lalaki dahil wala naman silang relasyon. Hindi na din nakipag-usap si Ainaz kay Arun sa mga text o chat. At kahit nga magkatrabaho ang dalawa, hindi na pinapansin ng dalaga ang sospek. Hindi naman matanggap ni Arun ang pag-iwas sa kanya ni Ainaz. Ilang beses niyang sinundan ang dalaga na tila ba hinaharas ito. At magmula nga doon labis na ang galit na naramdam ni Arun para kay Ainaz dahil hindi niya makuha ang babae kahit na matagal na sila magkaibigan. At dahil doon isang masamang plano nga ang binuo ni Arun laban kay Ainaz. Kaya naman ng November 12, 2023, dinala ni Arun ang isa pang patilim at nagpunta sa bahay ng biktima. At ayon nga kay Arun, wala siyang magawa kundi patayin na din ang nanay at mga kapatid ng dalaga dahil sa sobrang galit niya kay Ainaz. Si Arun nga ay 4 na beses na kinasuhan ng murder at ikinulong. Hindi din siya pinayagan ng korte na makapagpiyansa habang gumugulong ang trial ng korte. Sa ngayon ay nakakulong pa din ang sospek. At ayon nga sa batas ng India, maaaring hatulan ng habang buhay na pagkakulong o hatol na kamatayan ang lalaki. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel,
I-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!